Anong ginagawa mo? Galit na wika ni Elmo habang nilapitan siya. Wala naman, maganda ba? Giting tanong niya kaya sinakal siya ni Elmo. Sir, awat na makakatulong kaya masama niya itong tiningnan. Anong masama sa ginawa ko? Ang cute mo nga kapag may nakabaong kutsilyo sa noo mo. Mas lalo pang hinigpitan ni Elmo ang pagsakal sa leg ni Kate dahil sa sinabi nito sa kanya, kaya naubos to. Shit! Malakas niyang sigaw ng tamaan ng gitna niya ng tuhod ni Kate, kaya nabitawan niya to. Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa mukha ko. Galit na sigaw ni Elmo habang nakatingin sa picture niya na nilagyan ni Kate ng kutsilyong noo at nilagyan ng sungay. Bakit hindi ka natutuwa sa itsura mo dyan? Natatawang wika ni Kate habang napahawak to sa leeg niya. Talagang ginagalit mo ko, Kate. Napakuyumang kamao ni Elmo habang nilapitan ng picture niya at kinuha to. Napahalakhak naman si Kate habang lumabas sa Elmo sa kanyang kwarto. Halos basagin lahat ni Elmo ang mga gamit niya sa kanyang kwarto dahil sa galit. Gustong-gusto niyang saktan si Kate pero hindi niya ito magawa. Nakokonsensya rin siya nang makitang nasaktan si Kate sa pagsakal niya dito. Gusto mo bang magalit ako sa'yo ng gusto, Kate? Galit na wika niya habang binatong upuan sa bintana niya. Nandito ka na, wika ni Elton habang nakatingin sa kakambal niya na umiinom ng alak. Bakit? Ayaw mo rin ba sa akin? Naiiling si Elton sa kanya habang umupo ito. Alam mo, simula na mag-asawa ka, problemado ka na palagi. Natigilan si Elmo dahil sa sinabi ni Elton. Mukhang seryoso ka na yata sa buhay may asawa. Muling wika nito habang napangiti. Akala mo lang madali, wika nito habang napahinga ng malalim. Lalo na kapag ang mas malala sa yung ugali ng asawa mo. Napahalakhak si Elton dahil sa kanyang narinig. Inamin mo na talaga na talo ka sa asawa mo? Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa sinabi ng kapatid niya. Hindi ako talo. Sino bang hindi magagalit nun, bro? Nilagyan niya ng kutsilyong noon ang picture ko. Tapos nilagyan pa ng pangit na drawing. Sa gwapo kong to? Hindi niya talaga alam kung ilang babae na nagkandara pa sa akin. Inis na wika nito habang muling uminom ng alak. Paalisin mo na lang kaya munang asawa mo. Muling natigilan si Elmo dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Anong paalisin? Saan naman siya pupunta? Para hindi nasasakit yung ulo mo sa kanya. Hindi pwede. Magagalit si mommy, sagot ni Elmo. Kung ganun, hayaan mo na lang siya. Huwag mo siyang pakialaman kung anong gagawin niya. Hindi pwede, bro. Asawa ko siya. Napahinga ng malalim si Elton at tumayo. Ewan ko sa'yo, ang gulo mo. Bika nito't iniwan si Elmo. Habang mag-isa na si Elmo ay kinuha niyang kanyang phone para tingnan si Kate. Hindi niya rin kasi maintindihan ng kanyang sarili kung bakit gusto niyang makita ito palagi at kung bakit gusto niyang malaman ang mga ginagawa nito. Napakunot ang kanyang noo habang nakita ang mga paper bag na nasa kama ni Kate. Saan ka na naman kaya galing ang mga yan? Ang alam ko wala na siyang pera, kaya malabo na makakabili siya ng ganyan karami. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ng mga magulang ni Kate. Matapos niya itong tawagan ay nalaman niya na humingi si Kate ng pera sa kanyang mga magulang. Inis na tumayo si Elmo at dali-dali nang lumabas. Gusto niyang puntahan ang asawa niya dahil naiinis siya sa ginawa nito. Napapahiya siya sa mga magulang ni Kate dahil doon ito humingi ng pera. Imbis na sa kanya. Ihatid na kita. Napalingon siya at nakita si Elton sa likuran niya. Akala ko ba tulog ka na? Kunot noon na tanong niya rito. Pwede ba? Sumakay ka na lang. Wika nito habang sumakay sa driver's seat. Ano bang tingin mo sa akin, bro? Hindi marunong mag-drive? Oo. Masamang tinignan ni Elmo si Elton dahil sa sagot nito sa kanya. Kung maglasing ka, dapat nadala ka ng driver. Muling wika ni Elton habang nasa daan ng atensyon nito. Sagabal sila. Bakit ka ba kasi naglalasing? Uuwi ka rin naman pala. Wala naman sana akong balak na umuwi kaso pinapahiya ako ng babaeng yun. Pinapahiya? Oo, alam mo bang nangihingi siya ng pera sa mga magulang niya? Natural manghihingi yun. Pinasara mo ba naman ang negosyo niya? Sa kanya ka ba talaga kumakampi? Wala akong kinakampihan sa inyo. Lalo na sa'yo. Ayaw katang kampihan dahil masyado kang isip bata. Anong isip bata? Hindi mo ba alam na marunong na akong gumawa ng bata? Nagkibit balikat si Elton sa kanya. Wala pa naman ako nakikitang gawa mo. Napahalakhak si Elton nang lingunin niya si Elmo.
Hindi na kasi may pintang itsura nito. Nagiging kamukha na rin ito ng kapatid nilang babae. Tingin niya rin kay Elmo ay lalaking version ni Ali. Shit, malakas na mura ni Elmo nang biglang huminto si Elton. Anong problema? Taka na tanong ni Elmo habang mabilis na bumaba si Elton. Agad naman siyang sumunod dito. Bakit bigla ka nalang tumawid? Galit na sigaw ni Elton sa sexing babaeng nasa harapan nito. Mabilis namang nagningning ang mga mata ni Elmo nang makita ang babae. Hindi kita napansin at hindi ko kasalanan yun. Malditang wika nito kay Elton. Kaya kaagad na pumagitna si Elmo sa kanila. Huwag mo naman siyang pagalitan bro. Iting wika niya at mga hawakan sana nitong kamay ng babae. Pero mabilis na hinila ni Elton ang braso niya. Bakit mo ko hinila? Nakikipagkilala pa nga ako sa magandang babae na to. Napakunot ang noon niya nang mapansing wala ng babae sa harapan nila. Sana nagpunta yun. Tinago mo ba siya? Galit na wika niya habang hinila niya si Elton at muling isinakay sa kotse. Bakit mo ba nilalayo yung babaeng yun sa akin? Muling tanong ni Elmo sa kanya nang makasakay ito sa driver's seat. Nagsiselos ka no? Kasi akong gusto nun. Ngising wika nito kaya masama siyang tinignan ni Elton. Matulog ka na nga. Matulog? Bakit nasa bahay na ba ako? Hindi pa naman to bahay. Napapikit si Elton sa mga mata niya dahil sa kakulitan ng kanyang kakambal. Nang makarating sila sa bahay ni Elmo ay inalalayan niya ito dahil hindi na ito nakakapaglakad ng maayos. Anong nangyari dyan? Tanong ni Kate habang pinaupo ni Elton si Elmo sa sofa. Hoy! Malakas sa sigaw ni Elmo habang pilit na nilikihan ng mga mata niya. Ewan, hindi pa naman yan ganyan kalasing kanina. Sagot ni Elton habang umupo. Napakunot naman ang noon niya nang makitang may dinukot to sa kanyang bulsa. Ikaw naman to, wika ni Elmo habang hinagis ang isang papel. Kinuha to ni Elton at tiningnan. Malakas siyang napahagalpak ng tawa nang makita nitong papel na hinagis ni Elmo. Kaya lumapit si Kate sa kanya, tinignan din ito. Ikaw yan, gorilla ka. Napakuyam ang kamao ni Kate dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Alam mo ikaw, gustong-gusto na talaga kitang tirisin, wika ni Elmo habang tumayo. Bakit ka nanghihingi ng pera sa mga magulang mo ha? At kanino ko hihingi? Sa'yo? Kunot noon na wika ni Kate sa kanya. Tama, sa akin ka dahil ako ang asawa mo. Alam mo bang binibigyan ko ng perang mga babae ko? Wala akong pakialam sa mga babae mo dahil hindi ako katulad mo na mahilig mangialam sa akin. Nanilisik ang mga mata ni Elmo na tumingin kay Kate dahil sa sinabi nito sa kanya. Tama na nga yung away niyo, inis na wika ni Elton habang tumayo. Ikaw nang bahala sa kanya, wika niya habang nilingon si Kate. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya, ngising wika ni Kate kay Elton. Ang init, bakit niya ba Natigilan si Elmo nang imulat niyang kanyang mga mata. Ang sarap ng tulog mo, hindi ba? Iting wika ni Kate sa kanya habang mabilis siyang bumangon. Bakit dito mo ako pinatulog? Galit na tanong niya matapos niyang tumayo. Ikaw nga may gusto na matulog dito sa rooftop. Huwag mo kong gawing tanga. Dahil kahit na gaano ako kalasing, hindi ako natutulog kung saan-saan. Napakunot ang kanyang noo habang nakikita ang mga picture ng mga unggoy na nakapalibot sa rooftop. Bakit may mga ganyan dito? Tanong niya habang napatingin si Kate sa paligid. Nilagyan ko para hindi mo makalimutan na ganyan ang mukha mo. Shit! Mabilis na tumakbo si Kate papa ng rooftop na makitang itsura ni Elmo. Kahit masakit pang ulo niya ay agad siyang bumaba. Napahawak din siya sa kanyang katawan dahil sumakit ito. Hindi kasi sanay si Elmo na matulog sa sahig, lalo na sa semento. Tanggalin niyo yung mga kalat sa itaas. Galit na sigaw niya sa mga katulong. Nang makababa siya, hindi na rin niya nakita si Kate kaya pumasok siya sa kanyang silid. Tiningnan niya yung phone niya. At nireview ang CCTV. Gusto niyang malaman kung totoo bang siya mismong umakyat sa itaas. Nilakasan niya ang volume habang nakita niyang inaalalayan siya ni dalawa nilang tauhan. Huwag niyo siyang ilagay dyan, wika ni Kate. Sa rooftop niyo siya dalhin. Narinig, napakuyom ang kanyang kamao at muling lumabas. Agad din niyang pinuntahan si Kate sa kwarto nito pero wala ito doon. Nasa si Kate? Malakas sa sigaw ni Elmo. Sir, hindi po namin mahanap si ma'am. Kabado na wikan isang katulong sa kanya. Kaya muli siyang pumasok sa kanyang kwarto at tinignan kung saan nagpunta si Kate. Napakunot ang noon niya nang mapansin na nagtago ito sa likod ng pinto. Kaya dali-dali siyang lumabas at bumaba. Malawak na napangiti si Elmo habang papalapit to sa pinto. Mahilig ka pala sa taguan, Kate. Ngising wika nito.
Sa tingin mo ba, hindi talaga kita mahahanap? Muling wika niya habang napangiti. Kung ako sa'yo, lumabas ka na lang at magmakaawa sa akin. Alam mo patatawarin naman kita, pero sa isang kondisyon. Gagawin mo lahat ng gusto ko. Malakas na sigaw niya at pinuksan ang pinto, pero gulat siyang napatingin dito dahil wala si Kate at hindi niya ito makita. Tinawag niyang katulong at pinakuha ditong kanyang phone na iniwan niya sa itaas. Nang makababa ito'y kaagad niyang kinuha ang phone niya, tinignan muli kung saan nagpunta si Kate. Pero doon lang ito nawala at hindi na muling lumabas. Muli niyang tinignan ang likod ng pinto pero wala siyang makitang daanan. Wala naman sigurong secret tunnel dito, hindi ba? Tanong niya sa katulong habang kaagad itong umiling. Kahit siya ay wala rin siyang napansin na kakaiba sa likuran ng pinto. Dam, nasan ka ba? May superpower ka ba? Wika niya habang taka na tumingin ng mga katulong sa kanya. Inis na umalis sa Elmo at muling pumunta sa kanyang silid. Pinag-aralan niyang mabuti ang kuha ng CCTV. Kung ano man ang lihim mo, mauhuli rin kita Ashley Kate. Napatingin siya sa phone niya dahil tumunog to. Ma'am, wala ka bang balak na pumasok sa office mo, Elmo? Nailayo ni Elmo ang kanyang phone sa tenga niya dahil sa lakas ng boses ng kanyang ina. Ma'am naman, nagbakasyon lang naman ako. Anong bakasyon ang pinagsasabi mo? Mami naman, napakamot siya sa kanyang ulo dahil galit na galit pa rin ito sa kanya. Hindi mo ba alam na malayo na sa lahat ng kumpanya mo? Ano, ganyan ka na lang ba? Wala ka bang balak na sabayan ng kapatid mo, Elmo? Ikaw nang pinakahuli sa lahat. Kahit mga pinsan mo nangunguna na sa'yo. Ma'am, kahit naman hindi ako nangunguna, ayos lang kasi malaki naman ang kita ng manahimik ka at pumunta ka sa bahay ngayon na. Mami, mamaya na ako pupunta dyan dahil kailangan ko pang mag-imbestiga. Huwag mo kong galitin ng husto, Elmo. Ma'am, kailangan ko na makita ang asawa ko. Hindi naman ako nawawala, Elmo. Bakit kailangan mo akong hanapin? Napatingin si Elmo sa pinto at nakita si Kate na nakatayo. Saan ka galing? Galit na tanong niya habang nilapitan si Kate. Dito lang, nakita mo naman ako nandito, hindi ba? Ngiting wika ni Kate. Huwag mo kong gawing tanga. Ano ba yung pinagsasabi mo? Natatawang wika ni Kate sa kanya. Inis na hinawakan ni Elmo ang braso ni Kate, kaya napatingin si Kate sa kamay niya. Sabihin mo na sa akin ang Sir Elmo, nandito po mga magulang mo. Napatingin siya sa pinto at napakunot ang kanyang noo. Bakit pa sila nandito? Inis na wika niya at binitawan si Kate. Ma'am, napatras si Elmo na makita ang galit na mukha ni Shira. Alam niya kasi na galit na ito. Pupunta naman talaga ako sa bahay, kaso tumigil ka. Saan mo natutunan ng babaan ako ng phone? Ma'am, hindi kita binabaan. Babalik naman ako noon. Kinausap ko lang naman ang asawa ko. Hindi ba love? Wika niya habang hinapit ang bewang ni Kate. Napatingin si Shira sa kanila at hindi pa rin to kumbinsido. Umayos ka, Elmo. Sumunod ka sa kapatid mo. Wika ni Shira at kagad na tumalikod. Yun lang ang kailangan mo, ma'am? Napahinto si Shira dahil sa sinabi ni Elmo. Ang ibig ko sabihin, kamustahin mo naman ako, mami. Ngiting wika niya, umatras naman sa Elmo nang makita na lalapitan siya ng kanyang ina. Pangako, ma'am, gagawin ko na bukas papasok na ako. Takot na wika ni Elmo. Bakit kailangan bukas? Kasi, mami, Elmo! Oo na nga, sinisigawan mo na ako, Elmo. Galit na wika ni Shira, kaya mabilis na tumakbo sa Elmo. Kapag hindi ka pa rin pumunta sa opisina mo, kukunin ko lahat ng pera mo. Napahinto si Elmo dahil sa narinig niya. Mami naman, maktul na wika ni Elmo sa kanyang ina. Nang makaalis si Shira at Gian ay kaagad nagpalit ng damit si Elmo. Sanay ka naman na wala kang pera, hindi ba? Wika ni Shira na makababa siya. Sa tingin mo, mabubuhay ako kapag wala yun? Kunot noon na wika niya rito. Gusto mong samahan kita? Bakit ka naman sasama? Huwag mo sabihin na nagsiselos ka. Bakit naman ako nagsiselos? Ngiting wika ni Kate habang naiiling. Tandaan mo to, hindi pa tayo tapos, wika niya. Tapos saan? Taka na tanong ni Kate sa kanya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil malaman ko rin na sikreto mo at superpower mo. Napahalakak si Kate dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Sa laki mong yan, naniniwala ka pa sa ganyan? Siyang nilapitan ni Elmo at hinawakan ang baraso nito. Bitawan mo ko, Elmo. Kung wala kang kapangyarihan, bakit bigla ka na lang nawawala? At bakit bigla ka na lang sumusulpot, ha? Hulaan mo. Hindi ba magaling ka namang manghula? Ngiting bulong ni Kate sa kanya, kaya mabilis niya itong binitawan.
Inis na lumabas si Elmo sa bahay nila at ang driver din nila ang pinamaneho niya sa kotse. Dahil masakit pa rin ang buong katawan niya, panay rin ang pag-iisip niya kung paano makaganti sa ginawa ni Kate sa kanya. Bilhan mo nga ako ng sleeping pills, wika niya sa kanyang driver kaya napatingin to sa kanya sa rear mirror at tumango. Inis na napatingin si Elmo sa tambak na folder na nasa mesa niya. Hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin dahil sa kakaisip kay Kate. Lalo na't bigla-bigla itong nawawala. Nang mapansin niya na gabi na ay pinakuha niya sa kanyang sekretary ang ilang folder na hindi niya pa natignan at pinadala sa kotse. Balak niya na sa bahay na lang ito tingnan. Nang makarating sa bahay ay lihim niya nilagyan ng pampatulog ang gatas ni Kate. Napapansin niya kasi na umiinom ito ng gatas sa gabi. Anong ginagawa mo dito? Taka na tanong ni Kate sa kanya nang makita siya nito sa pool area. Bakit? Bawal ba ako dito? Sagot niya habang napansing napahawak to sa noo niya. Kaya lihim na napangiti si Elmo. Nang biglang natumba si Kate ay kaga niya itong sinalo. Napatingin din siya sa phone nito nang tumunog ito. Mama! Gulat na napatingin si Elmo kay Kate habang mahimbing na ito natutulog. Mama! Ulit niya ng wika habang hindi na muling sumagot pang nasa kabilang linya. Shit! Sino yun? Galit na wika ni Elmo. Hindi mapakali si Elmo at paulit-ulit na tinawagan ng number na tumawag sa phone ni Kate pero hindi na ito makontak. Panay rin ang ginawang pagising niya rito. Sir, ililipat na po ba namin si ma'am? Tanong ng katulong sa kanya, kaya masama niya itong tinignan. Anong ililipat? Dito lang siya matutulog. Galit na wika niya dito. Tsk, akala ko ba hindi na ako maghihiganti sa'yo? Umupo si Elmo sa tabi ni Kate at pinaunan niya ang ulo nito sa kanyang hita. Dito ka muna. Wika niya habang tinititigan to. Ano ba talagang sekreto mo, Kate? At sinong batang yun? Bakit kanya tinatawag na mama? Dahil saan to kay hindi na malaya ni Elmo na nakatulog din siya sa tabi ni Kate. Nagising siya nang may bumuhos sa kanya ng tubig. Shit! Malakas na sigaw ni Elmo at nakita si Kate na nakatayo sa harapan niya. Galit na galit nung tumingin sa kanya. Anong ginawa mo? Inis na tumayo si Elmo at galit na tinignan si Kate. Hindi ba ako dapat ang nagtanong niya sa'yo? Sigaw niya dito. Elmo, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Bakit ba ako pinapatulog dito? Hindi napigilan ni Kate na mapaiyak kaya napakunod ng hustong noon ni Elmo. Gumaganti lang ako sa'yo. Sigaw ni Elmo habang patuloy na humihikbi si Kate. Okay, sorry. Malakas sa sigaw niya. Kumuha kayo ng tubig. Sigaw ni Elmo sa kanya ng mga katulong na abutan siya ng towel. Nang mapansin niya na huminahon na si Kate ay nilapitan niya to. Huwag mo kasi akong galitin dahil alam mo na gumaganti ako. Mahina na wika niya dito. May anak ka ba? Tanong niya habang nagangat ng mukha si Kate sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Kunot noon na wika ni Kate. Tumunog ang phone mo kagabi at narinig kong boses ng isang bata. Tinawag ka niyang mama. Wala akong anak, Elmo, at kahit puntahan mo pang lahat ng ospital sa buong bansa, wala kang makikitang record na nanganak ako. Galit na wika ni Kate at iniwan siya. Napatitig naman si Elmo sa kanya habang pumasok ta sa loob ng bahay. Matapos makaligot magbihis ni Elmo ay kaagad na siyang pumunta sa kanyang opisina. Hindi na rin niya tinignan si Kate dahil na-guilty siya sa ginawa niya dito. Nasasaktan siya nang makita tong umiiyak kanina. Tinawagan niya ang PI niya at tinutusan to na puntahan ng lahat ng ospital dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ni Kate sa kanya. Ramdam niya na may anak na ito at tinatago lang ni Kate. Mabuti at pumasok ka na, wika ni Elton kaya napatingin siya dito. Siguro pinagalitan ka ni mommy. Alam mo naman pala, baliwala na wika nito sa kanya. Bro, anong tingin mo kay Kate? Tanong niya dito. Tao, bakit? Inis niyang tinignan si Elton dahil sa sagot nito sa kanya. Umayos ka nga, hindi ako nagbibiro. Ang ibig ko sabihin, sa tingin mo ba may anak na siya? Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Anak? Oo, mukhang wala pa. Paano mo naman nasisiguro? Bakit ba akong tinatanong mo? Hindi ba dapat ikaw ang mas nakakaalam niyan? Dahil nakikita mo't nahahawakan siya. Natigilan si Elmo dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Naisip din niya ang nangyari sa kanila noon sa kanyang kotse, kung saan natitigan niya ang ni Kate. Ibang-iba kasi ito sa mga babaeng nakatalik niya. Bakit bigla ka natahimik? Tanong ni Elton. May naalala pala ako. Yung mga batang nakita ko malapit sa restaurant niya. Kamukha niya pala yun. Kaya pala para ko na silang nakita. Kamukha?
Tumango si Elton sa kanya. Tulungan mo ko bro. Kailangan ko malaman ang sekreto ni Kate. At kung totoo ngang may anak na siya, wika ni Elmo habang hinawakan ang kamay ni Elton. Bitawan mo nga ako, para ka namang bakla. Inis na winaksi ni Elton ang kamay ni Elmo. Baka anak niyo yon, muling wika ni Elton sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Anong anak namin? Alam mo naman na hindi pa ako nagkakamali sa pakikipagta. Natigilan si Elmo at napaisip. Hindi talaga akong ama bro. Kung nagkakaanak man siya, iling na wika niya. Ikaw munang bahala dito bro. Mabilis na tumayo si Elton at pinigilan si Elmo. Unahin mo yan, wika nito at tumayo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Napahinga ng malalim si Elmo habang nakatanaw sa pinto dahil gusto na niyang makaalis upang siya na mismo maghahanap sa batang tumawag ng mama kay Kate. Dahil hindi siya mapakali ay tumayo siya at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Pero pagbukas niya sa pinto ng kanyang office ay nakita niyang mga lalaki na nakatayo at nakatingin sa kanya. Sino sila? Tanong niya sa kanyang sekretary. Nagbabantay po sa inyo sir. Sagot nito kaya napakunot ang kanyang noo. Nagbabantay? Bakit naman ako bantayan? Anong tingin nila sa akin, bata? Wika niya at aalis na sana pero mabilis siyang hinarangan. Anong ginagawa niyo? Pwede bang padaanin niyo ako? Galit na sigaw ni Elmo. Bilin po ni Madam Shaira na wag po kayong paalisin sir. Ano? At bakit hindi ako pwedeng umalis? Tanong niya habang hindi sila sumagot sa kanya. Umalis na kayo kung ayaw niyong pagbabarilin ko kayo. Elmo! Mommy! Dali-daling tumakbo si Elmo kay Agatha at yumakap dito na parang bata. Mommy, kinukulong nila ako. Kinukulong? Bakit? Hindi ko alam, Mommy. Paalisin mo sila. Dahil hindi ako makakaalis hanggat nandito sila. San ka na naman ba pupunta? Mommy, kailangan ko mahanap ang anak ni Kate. Napakunot ang noon ni Agatha dahil sa sinabi ni Elmo. Anak? Ano ba yung pinagsasabi mo? May anak nga si Kate, Mommy. Anak nyo? Hindi ko yun anak, Mommy. Kaya nga gusto kong malaman kung kaninong anak yun. Teka, tatawagan kong Mommy mo. Mommy, wag mo na lang siyang tawagan. Ako nang bahala. Paalisin mo na lang sila. Ngiting wika ni Elmo sa kanya. Agad na nilapitan ng mga bodyguard na nakabantay sa opisina ni Elmo at pinaalis sa mga to. Malawak nang napangiti si Elmo at hinalikan si Agatha. Thank you, Mommy. The best ka talaga. Wika niya at hinalikan ito sa pisngi. Agad na umalis si Elmo sa takot na malaman ng kanyang inang si Shaira ang ginawa niyang pagtaka sa opisina niya. Ano nang balita? Tanong niya sa kanyang tauhan. Sir, halos nahulog ho namin ng lahat ng ospital pero wala po kami makuhang record sa asawa niyo. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa narinig niya. Anong wala? Sir, sa ibang bansa na lang pong hindi namin napuntahan. Kung ganun, bakit hindi niyo papuntahan? Ipahanda mong private plane, utos niya sa kanyang isang tauhan. Puntahan niyo lahat at alamin niyo. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi niyo nakuha ang record ni Kate. Muling wika niya. Kinuha niya ang phone niya at tinignan kung anong ginagawa ni Kate. Pero hindi na naman niya ito makita sa buong bahay. Kaya tinawagan niyang kanilang katulong at tinanong kung umalis ba to. Pero sinabi nito na nasa kwarto lang si Kate. Agad na umuwi si Elmo habang may dala itong mga tauhan. Pinatignan niya ang buong paligid ng bahay, lalo na sa may pinto. Dahil iniisip niya na may sekretong labasan dito. Sir, wala po kami nakitang kakaiba sa bahay niyo. Wika ng kanyang tauhan. Kung wala, ibig sabihin may kapangyarihan nga si Kate. Pero mukhang malabo yun. Kung ganun, hanapin yung asawa ko. Utos niya sa kanila. Dahil wala pa rin si Kate, tinawagan na rin niyang mga magulang nito. Pero sinabi nila na wala doon si Kate at simula nang manghingi ito ng pera sa kanila, ay hindi na ito umuwi sa bahay nila. Nasaan ka ba? Inis na wika niya. Napatingin din siya sa kanyang phone nang tumunog ito. Mom, mahina niya sagot dito dahil alam niya na pagagalitan na naman siya ng kanyang ina. Bakit ka raw umalis? Sabi ng mommy. Napakunot ang noon niya nang marinig ang boses ni Kate. Bakit nasa yung phone ni mommy? Galit na tanong ni Elmo sa kanya. Bakit? Bawal ba? Sagot nito sa kanya. Saan ka dumaan, Kate? Tanong niya pero malakas na halakak na narinig niya mula dito. Sagutin mo ko. Galit na sigaw niya kaya napatingin sa kanya ang kanyang mga tauhan. Hulaan mo. Napatingin siya sa kanyang phone nang bigla na lang pinatay nito ang kabilang linya.